Breaking news! Nilantad na, Ping Lacson, nilaglag na, walang nagawa sa matinding pasabog ni PRRD. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! No? Lacson, nako, napakamalas mo naman, Lacson. Ayun, minalas si Lacson. Siyempre, bago natin ituloy ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan natin ng reaksyon walang iba kundi kay Sir Badong Aratiles. Siyempre, suportahan natin ang kanyang channel, mga katunay. Ituloy natin. Yung pag-aalaga mo na, alam mo, yan, lumabas na yung pagiging anti-Duterte ni Lacson. Alam nyo, yung paulit-ulit ako, alam ko marami po na mga pro-Duterte kasi alam nyo naman, di ba? Si Pangulong Duterte, alam naman natin na yung tapang niya, yun yung hinahanap eh. Siyempre, naghanap din tayo ng mga kandidato na parang si Duterte rin. Okay po yan eh. Yung nangyari po na nilantad ni Lacson yung sarili niya. Si Lacson sana matapang, no? Kaso nga lang, pagdating ngayong panahon na to, talagang bumaluktot eh. Tumiklop. Kusa na siyang nagsunog ng sarili niya. Kasi ang dami pong pro Duterte na nahahatak to si Lacson. Kahit paano kasi na, 'di ba? Ang instance niya parang hindi siya kasama dun sa mga anti-Duterte. Minsan parang so parang nang i-impluwensya siya na para bumaligtad kay Tatay Digong. Aba. Masama yan, ha? Nakabilib pa yan, no? Pero siya na rin po. Hindi na po mahihirapan si Badong. Hindi na kinakailangan siraan. Siya na rin po ang naglaglag sa kanyang sarili. Kasi aminin natin na tindi. Sila ni Tito Soto, maraming buboto sa kanila before na umepal siya rito. Si Lacson, maraming buboto, pakiramdam ko, ng mga pro-Duterte. Hindi. Ako para sa akin, no, si Tito Sen, gusto ko talaga si Tito Sen. Napakalaki ng respeto ko dyan, uulitin ko mga katunay. Hindi ko ipagtatanggol noon yung TVJ, yung Tito Vic and Joey, nung panahon na may problema sila sa tape, syempre, doon sa pangalan ng Itbulaga. Hindi ako isa sa mga magtatanggol sa kanila kung hindi ko sila hinahangaan at nire-respeto. Bilang Tito Vic and Joey talaga, is ang laki ng paghanga ko kay Tito Sen. No? Ang laki ng paghanga ko dyan. So, para sa akin, gusto ko si Tito Sen. Pero, kasi dito kay Lacson, medyo, siguro iba gusto si Lacson, pero ako kasi, medyo hindi ko feel yung aura niya masyado. Ay ako, real talk lang. Kayo mga katunay, kung gusto niyo siya, gusto niyo siya. Diba? Tsaka si Tito Sen naman, wala naman tayong nadidinig na salita si Tito Sen kontra sa mga Duterte. Kung meron man, comment na lang kayo mga katunay, correct me if I'm wrong, 'di ba? Pero para sa akin wala akong nadidinig eh. Hindi umi-air si Tito Sen ng ganun. Nananatiling tahimik lang si Tito Sen. Kumbaga balance si Tito Soto sa mga nangyayari. Tahimik lang siya. Is na tama naman yung ginagawa niya. Right way. Tama 'yon. Na hindi na siya sumasama sa mga issues. Pero ito, si Lacson, sumasama sa issue, ay maat pa. Yan kaya ako nananawagan na straight tayo. Kasi baka makapasok yung mga katulad ni Lacson, katulad nila Tito Soto. Buti na lang. Nagpakilala na siya ay anti-Duterte. Kaya alam nyo na ngayon, no? Sabi ni Ping Lacson, yesterday, all my trouble seems so far away. Parang kanta yan eh. Yesterday, the upper chamber was invaded. Invaded? Nilusog? Hindi. Invaded by the former President of the Republic. Only one consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. She happens to be a woman who answers present during a roll call. Parang pinagtanggol niya si Ontiveros. Na isa lang talaga ang nanindigan. Nako, Lacson. Anong paninindigan ba yung sinasabi mo? 'Di ba? Pulis ka, sir. Pulis ka. Naging pulis ka.
Naging opisyal ka pa ng pulis, hindi lang basta-basta pulis. Alam mo naman siguro kung gaano katindi ang mga kriminal. Si Robin Padilla nga, si Senator Robin, is kinuwento niya yon kung gaano talaga sila katindi. Ikaw, sir, pulis ka, imposibleng hindi mo alam yung mga nangyayari. Imposibleng hindi mo rin alam ang mga mangyayari kung sakasakaling sila ay nakakalaya pa at pakalat-kalat sa kalsada. Diba? Name, Reza Hontiveros. Sko, sir, pulis ka, talagang nakakadismaya. Okay lang sana magsalita ka ng ganyan kung hindi ka naging pulis. Maiintindihan pa namin. O, wag na namin, hindi ko na idadama yung mga tao. Maiintindihan ko pa. Diba? Maiintindihan ko pa, sir. Mga kapatid, alam nyo sa sinabi na to ni Lacson, no? Diba? Hindi nakapagpigil, no? Binanatan niya na si Tatay Digong na anong ibig mo sabihin? In-invade ni Tatay Digong at nagkalat? Binastos ba niya yung Senate? Paanong in-invade? No? Papapuntahin nila si Tatay Digong doon. Alam nila syempre, ganun talaga ang mangyayari. Alam naman natin si Tatay Digong hindi mahilig sa mga salitang patwitam, sa mga sagot na mga ganito. Yes, I will, because the war on drugs. Hindi naman si Tatay Digong ganun eh. Si Tatay Digong nung presidente pa lang, mayor pa lang sa Davao, presidente, nakikita na natin kung paano siya magsalita. Nakikita natin kung paano siya magsasagot. Yes, magaspang. Magaspang ko sa magaspang. Magsalita. Pero alam nyo, yung pagiging magaspang niya, yun yung minamahal sa kanya. Yun yung nagustuhan ng mga tao sa kanya. Kasi sa pagiging magaspang niya, pinapakita niya yung pagiging totoong tao niya. Hindi katulad ng iba na pinong-pino kumilos, pa-English-English. Pero anong nagagawa sa bansa natin? May naitulong ba para protektahan ng mga mamamayan? Wala, di ba? Di ba? O ano nangyayari sa bansa natin ngayon? Kamatis nga, ang mahal na eh. Ang mahal na. Di ba? Halos lahat. O, kumakalat na naman daw ang mga bisyo sa kalsada. Dumadami na naman. Hindi lang ako nagsasabi, yung mga tao, naririnig ko sa kanila. Taong bayan na ang nagsasalita. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong. Is wala kang makikita ganun. Kung may nakikita kang ganun, halos tagong-tago, takot na takot sila. Mas gusto ko na yung ganyang magsalita, magaspang, bastos, palamura, kaysa yung taong kagalang-galang. Pero alam nyo, wala namang ginagawa sa bansa natin. Di ba? Oh, ano bang ginagawa? May ginagawa ba? Di ba? Kaya ako si Tatay Digong, pinapakita niya lang yung kung sino ang tunay na siya. Diba? Hinuhusgahan kung sino yung tunay na siya. Na gusto ng taong bayan dahil siya yun eh. Diba? Siya yun. Ano yung UFO? Pumunta sa Senado? Diba? Ginagawa niyo siyang ganun. Sanay kasi kayo sa Senado na bawlang ng baw sa inyo lahat ng mga resource person eh. Oo. Kasi ngayon na sila nakaka-encounter nang talagang sumasagot talaga sa kanila ng rekta. Sinimulan niya ni VP Sara, ngayon kay Tatay Digong. O baka gusto niyo naman si Baste sa susunod. Si Pulong. Diba? Silang apat kaya, no? Ano kaya mangyayari, no? Minsan ako, mga katunay, talagang gusto ko abangan yung ganun, eh. Karapat sa isang president 25 tatakbo ka re-election. Marami. Ako, eto po totoo yung sinasabi ko, straight natin. Kung meron akong 2 politiko na sa tansya ko iboboto ng mga pro Duterte, si Lacson tsaka to si Tito Soto. Kaya sinasabi ko nga, may chance naman sila na maging pro Duterte, di ba? Bakit sila kumampi kay Marcos? Kahit maganda pang mga sinasabi nila. Si Tito Soto, bumira na, di ba? Binira niya na si Inday Sara. Eto. Ay, si Tito Sen nagsalita na kay Inday Sara? Aba. O Tito Sen, bakit naman Tito Sen? Oy, Tito Sen, huwag ka na sumali dyan, Tito Sen. Gusto naman. Hayaan mo na si Lacson dyan. Di nga mga katunay, comment nyo nga sa comment box. Talaga ba? May bira ngayon kay Tatay Digong. Pinagtatanggol si Hontiveros laban kay Tatay Digong.
Alam nyo, sa totoo, kayong dalawa, buti na lang, nangyari itong mga to. No? Nalantad po. Dalawa po yung nalantad kahapon eh. Nalantad na yung tingin namin palang walang silbi, pag panahon pala ng labanan, katulad ni Robin Padilla at saka ni Bato de la Rosa, putya, maaasahan pala ni Tatay Digong. Oh, grabe. Si Robin Padilla talaga. Nakita natin talaga. Yung pagsasalita ni Robin talaga. Galing talaga sa puso. 'Di ba? Kay Senator Bato. 'Di ba? Talagang tama yung sinasabi ni Badong na lahat yan, kahit hindi nyo kilala, basta kumampi kay Tatay Digong ngayon, dapat iboto natin. Hindi yung sasabihin ng, 'di ba? Matagal na. Ako lang yata nagsabi noon. Ako, Sir Badong, nakalista na sa akin kung sino gusto kong iboto. Pero maaasahan nyo ko. Hindi talaga. Maaasahan nyo. Mga katunay, hindi ko nasasabihin kung sino-sino yung mga senador ko, mga katunay. Pero sinasabi ko sa inyo, lahat sila ay nasa tama. Mag-straight kayo eh. Alam ko na yan eh. Na marami sa mga pro Duterte. Magpasok lang ako ng isang pwede ba? Oh, katunay, nag-iisip po. Boto si Ping Lacson at si Tito Soto. Mabuti na lang, kayo na. Mahirap silang mahirap sabihin sa mga pro Duterte, wag niyo iboto si Lacson, wag niyo iboto si Soto. O mabuti naman, kayo na mismo. Kayo na mismo ang nag-erase sa utak naming mga pro Duterte na hindi kayo karapat dapat iboto. At yung sinisiraan na si Bato na hindi raw karapat dapat iboto dahil hindi sila naligayahan sa kung saan mang gusto yata nila si Bato. Mas gusto ko naman si Bato kaysa kay Lacson. Mamuno na revolusyon. Kitang-kita po natin na hindi po, kaya nga lahat kasama si Kibuloy. Hindi ang sinasabi ko nga straight nga eh. Kasama si Kibuloy, si Vic Rodriguez, si Chavit Singson, masisigurado ba natin na pag nanalo yan, maaaring bumaliktad? Sa 3 pong nanalo o 4 na panalo, isa bumaliktad. Swerte, may 3 natira. Okay na tayo ron. Kaysa naman... Oo, si Tol yun. Hindi ka tumatakbo under ng Duterte. Di ngayon pa lang, nakita niyo ba yung mga hindi tumakbo under Duterte? Nagpakita ba sila ng suporta ngayon? Kailangan yung mga suporta? Wala. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Madami talagang tumalikod ngayon kay Tatay Digong. Pero ito yung maganda eh. Nakita niya na kung sino-sino yung mga tao na dapat nilang pagkatiwalaan. Kasi dito mo malalaman yan eh. Sa oras ng kagipitan, doon mo makikilala talaga yung tunay mong kaibigan. Kasi may mga kaibigan talaga na kasama mo lang sa kasaganahan mo. 'Di ba? Pero kapag ikaw ay nagipit na, nandiyadyaan na, 'di ba? Iniiwan ka na sa ere. 'Di ba? Pero talagang kapag ikaw ay nakakita ng tunay na kaibigan, sasamahan ka niyan, hook or by crook, sa kahirapan o kaginhawahan. Ngayon, alam na ng mga Duterte kung sino-sino yung mga yun. 'Di ba? Kaya kung maging presidente man si VP Sara soon, 'di ba? Alam na ni VP Sara kung sino-sino yung mga tao na talagang kanila talaga. At wag nang pagkatiwalaan uli yung mga tao na talagang tinalikuran sila. 'Di ba? Ang hirap kasi pagkatiwalaan yun. Kung nagawa na nila ngayon yun, imposibleng hindi nila magawa yun sa mga susunod. Hindi nga tumakbo eh. Aasahan nyo pang susuportahan? Expected natin yung mga bumabaliktad, pero thank you, Ping, ha. Hindi na ako mahihirapan. Kasi ang hirap magsabi na wag nyo iboto yung mga yan. Kasi, di ba? Okay, punta na po tayo rito. Katulad yan, pagkaunawa nila, the harsh truth cannot be overlooked any longer, sabi ni De Lima. President Duterte gave the orders for killings and a death squad truly existed. Tignan nyo. Maganda paliwanag dyan ni Panelo. Pinaglalaroan na lang si Risa. Yung mga sinasabi ni Tatay Digong na may death squad siya,
Pinaglalaroan niya lang si Risa Ontiveros dahil wala nga alam sa batas eh. Ayon to kay, kay Panelo. In-interview siya ni Jojit ngayon. Yun yung ginawa ni Tatay Digong. Wala siyang inamin na krimen. Oo. Pinaglalarawan niya lang eh. Parang natatandaan niya yung sino yung campaign doon eh. Parang pinagtitripan na lang. Sarap kasi pagtripan ni Risa. Kita natin talaga, no, pasira-siraing diskarte ni Risa talaga. No, hindi umubra yung mga tanong-tanong niya sa Senado, 'di ba? Pag nakikita natin sa ibang investigasyon niya, 'di ba? Na talagang napapaano niya, yung parang napapabaw sa kanya. Wala pa akong nakita na Duterte na napabaw niya. Donor niya. Akala ko nga yun yung isasagot ni Tatay Digong. Yung sinabi, sino-sino po yung mga death squad niyo? Si Emilio Aguinaldo. Akala ko yun yung ano. Si Andres Bonifacio. Pinaglalaruan lang po. Ang ganda nga ng sinabi ni Tatay Digong. Hindi kasi marunong makinig si Risa eh. Sabi niya, mismong yung mga kriminal ang kanyang death squad, di ba? Yung kriminal mismo yung kanyang death squad. Alam niyo na yung nangyari. And so, ito si De Lima. Wala ka namang karapatan na magsabi na sabi ko na meron talagang death squad. Ang tagal mo nag-imbestiga, madam. Ma'am, kung merong death squad, isa ka na din dapat sa naging biktima. Diba? Diyos ko naman. Mario Josep. No? Ano sabi sa'yo ni Jinggoy? Incompetent ka. Mr. Chair, talaga objection, hindi po siya incompetent. Ano ba tawag na sa driver niya? Katunayan. De Lima po. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.